puso. Ngayon naman po ay isang simbahang hinahangaan niya rin because of their walk, no? Because of their witness and because of their work. Okay? So, ito po yung simbahan ng Thessalonians. At itong mga tao po dito, mula nung sila ay makakilala sa Panginoong Jesucristo, ay tuloy-tuloy ang paglagong espiritual, walang tigil. Okay? At nagkaroon ng quality ang kanilang pananampalataya. So, kaya nga ngayong umaga, unawaan-nawa natin na ang bawat isa sa atin na member ng simbahan, bawat isang merong simbahang itinuturing na kanyang spiritual na tahanan, ay dapat magalak. Okay? At dapat ipakita niya ang kanyang taus-pusong paglilingkod sa pamamagitan ng kanyang mga panahon, lakas, at oras. Okay? At nais po nating maging mga tao na kinalulugdan hindi lang ng Panginoon, kundi kinalulugdan ng community. Okay? Sa tanggapin natin at hindi, ang church po ay bahagi ng community. Amen? Ang church po ay merong influence sa community, whether ikaw ay maging asin ng komunidad, maging ilaw ng komunidad, or maging katitisuran ng komunidad. Okay? So, kaya bilang mga mananampalataya, importante na tayo ay maging masunurin sa salita ng Diyos para ang buhay natin, imbes na maging katitisuran, imbes na maging kadiliman, ay tayo ay gamitin ng Diyos para maging encouragement at maging liwanag. Tama? So, itong Thessalonian Church, ito ay model church. Okay? Sapagkat sila ay hinahangaan ni Apostol Pablo sa tatlong bagay. At ito rin po ang kailangan ng church natin. Okay? Na tayo ay maging mga modelo, maging model church. Okay? Hindi sa bilang, hindi sa yaman, kundi sa spiritual qualities. Amen? Wala naman dyan sa mga sulat ni Apostol Pablo na hinahangaan niya ang Thessalonian dahil sa yaman nila. Kung yaman ang basihan ni Apostol Pablo sa paghanga sa isang simbahan, Korinto ang hahangaan niya. Amen? Sapagkat ang Korinto ang pinakamayamang simbahan nung panahon ni Apostol Pablo kasi mayamang lugar yung Korinto. Talagang sila ay sentro ng industriya, sentro ng kalakalan. Talagang marami doon ang ginto. Okay? So, pero sila pa nga yung simbahang pinagalitan ng husto ni Paul. Isipin mo, gumugol siya ng excuse me. Gumugol si Paul ng isang libro, isang buong epistle sa puro saway. Ilang chapter yung 1 Corinthians? 16, di ba? So 16 chapters na puro saway. Wala kang mabasa doon na sila'y na may chapter doon na walang saway. Merong saway sa kada chapter. Okay? Pagdating sa 2 Corinthians, saka lang si Paul bumawi, di ba? Kung baga, sa 1 Corinthians, sinabon niya ng husto. Sa 2 Corinthians ay binanlawan. Okay? Ganun ang ginawa niya. Pero ang yaman na simbahan yun. Kaya kung basihan ay material, sasabihin ni Paul, pinupuri ko kayo, simbahan ng Korinto, kasi ang yaman nyo. Okay? Hindi eh. So, itong Thessalonian, sa tatlong bagay, sila'y naging modelo. Okay? So, ano-ano ang tatlong bagay na yan? Number 1, ay components ng isang model church
ay yung work of the church. The work of the church. Okay? Alam niyo po, sa pangalan pa lang, ang church po ay living organism. Okay? A church is not just a name. It is an organism. Ibig sabihin, buhay. Bakit buhay ang church? Kasi ang church ay hindi building. Ang church po ay composed of believers. Ang church ay composed of people. Na sila'y mga galing sa kadiliman, dinalan ng Panginoong Hesukristo sa liwanag. Okay? At sila'y saved and baptized. At sila'y naging church. So, pag church ay living organism. So, kaya doon pa lang makikita mo na ang church may gagawin. Kasi buhay siya. Una, ang founder ay buhay. Amen? Si Jesus Christ po ang nagtayo ng church. At buhay. Okay? Kaya nga sa Bible po, huwag po kayong magkakamali. Sa Bible, ang tinatawag na santo, hindi po yung patay. Okay? Ang mga santong tinatawag sa Bible, yung buhay na believer. Okay? Kaya kayong mga believer ngayon, mga santo kayo. Nabasa nyo kanina sa Philippi na sila ay tinawag na saints. Okay? Sila ay saints. So, kayo ay saint, basta believer ka ng Panginoong Hesukristo. Amen? Ikaw ay santo. So now, ang church dahil buhay, ang isang buhay dapat makikitaan ng pagkilos. Makikitaan ng paggalaw. Okay? Pagka ang isang buhay ay hindi na gumagalaw, i-check mo. Baka hindi yan buhay. Okay? Baka patay. Amen? So, ang church, para maging model, ay isa sa component niya ay yung work. Tingnan nyo, sabi sa verse 3, remembering without ceasing your work of faith. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Thessalonian Church, ay inaalala ko ng walang tigil. So, hindi lang pala pray without ceasing ang alam ni Paul. Alam din ni Paul yung remembering without ceasing. Pambira, alalahaning walang tigil. Inaalala niyang walang tigil. Grabe. So, pwede pala yun, no? Alam ko pag naalala, pag inaalala, hindi yon hindi yon inuutos eh. Dapat pag naalala. Pag naalala, ibig sabihin biglang nag-spark lang sa mind mo, di ba? Pero yung ginawa ni Paul, hindi yun basta nag-spark lang sa mind niya, kundi in-urge niya yung sarili niya na alalahanin. Okay? Inutusan niya yung sarili niya, inobliga niya ang sarili niya na alalahanin lagi ang Thessalonian Church, okay? At ito ay huwag niyang tigilan na alalahanin. Ibig sabihin, sa time na nakakalimutan niya, babalikan niya na naman. Amen? Alalahanin niya na naman. So, tingnan nyo, modelo sila sa kanilang work of faith. At dito makikita natin sa verse 3 to 7 na ang church ay elect people. Okay? A church is an elect people. Mga tao ito na gumagawa, mga tao ito na dapat magpakita ng pagkilos. Mga tao ito na pinili ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa kampo ni Satanas patungo sa kampo ng Diyos. Amen? Mula sa destinasyon niya papuntang impyerno, ay siya'y papunta na ng langit. Amen? So, letter A, the work of saving faith. Ang sabi po niya sa verse 3, work of faith. So, ano ba ang work of faith? Ang church mo dapat makilala sa work of faith. So, ano po ang ibig sabihin ng work of faith? Ibig sabihin, trabaho ng simbahan. Isa sa work ng simbahan. Yung mag-share ng saving faith. Okay? It is our work. Kagaya ng Sunday school kanina. Amen? Na dapat ang salvation ay sinishare.
Salvation is not by works, sabi ng Ephesians 2:8. Okay? Pero pag nasa iyo na ang salvation, dapat i-work out mo na ito. Ibig sabihin, dapat ipakalat mo na ito. Okay? By faith, tayo po ay na-save. Okay? At sa pamagitan din ng faith na yan, ay dapat ipakalat mo ang salvation na natanggap mo galing sa Panginoong Hesukristo. Amen po ba? So, work of faith. At ito ay hinahangaan ni Paul. Hindi lang sa Philippi, pati sa Thessalonian. Na sila'y mga sharer. Okay? Mga top sharer sila ng gospel. Okay? Sila'y merong work of saving faith. Alam nila 100%. Alam nila na ang gospel nakakapagligtas. Alam nila na ang gospel ay nakakapagpabago ng buhay. O para sa kanila, bakit hindi namin ito i-work out? Bakit hindi namin ito ipakalat? Bakit hindi namin ito i-share? Nakakapagpabago pala ng buhay. Para sa kanila, ang salita ng Diyos ay nagbabago ng puso. So bakit hindi namin ito ipagtatrabahuhan? Amen? Bakit di namin ito paglaanan ng panahon? Bakit di namin ito pag-aralan? Bakit di namin ito masterin? Bakit di namin ito i-share? Ba't di namin ito i-post? Kung nagbabago ito ng buhay. Okay? So alam nyo po, para masabing meron kang saving faith. Okay? Una, dapat nakikita na sa buhay natin may pagbabago. Tama? Ang tunay na ligtas may binagong buhay. Okay? Ang tunay na ligtas ay may panibagong damdamin. Ang tunay na ligtas ay may panibagong Panginoon. Ang tunay na ligtas ay may panibagong panibagong destinasyon. Ang tunay na ligtas ay may panibagong pag-asa. Okay? Pero isa sa palatandaan ng tunay na ligtas ay hindi siya nahihiya na ibahagi ang kanyang kaligtasang taglay. Amen po? Pagka kinakahiya mo yung meron ka, di ba? Baka naman hindi talaga totoong meron ka. Amen? Sasabihin mo ba, hulaan mo kung anong nasa kamay ko. Okay? Tapos sasabihin, wala naman eh. Hindi, meron, hulaan mo. Di ba? Pakita mo. Bakit? Ayaw ko ipakita. Baka naman wala. Meron yan. Ayaw ko lang ipakita. Di ba? Kailangan ipakita mo. Amen? So, wag mo lang pahulaan. Sabi mo ba, hulaan mo ako kung ano ako. Kristiyano ako o hindi. Hulaan mo. Di ba? Sasabihin ng kaibigan mo, pakita mo. Ayaw ko pakita. Hulaan mo muna. Amen? Parang yung Bisaya Sabi ng pastor, sis, Bisaya ka no? Paano mo nahalata, pastor? Siguro sa lakad, no? Diba? Paano nahalata? So, merong work of faith itong mga elect people na to. Amen? Merong work of saving faith. Pangalawa, sila ay kilala. Okay? Sa work of serving faith. Nakita nyo sa verse 3 yung salitang labor. Okay? Sabi niya, remembering without ceasing your work of faith and labor of love. Okay? Meron silang labor of love. Okay? Ibig sabihin ng labor dyan, yan ay wearying toil involving sweat and effort. Yan po ang labor. At alam nyo po, dapat sa saved people ay nagle-labor, nagwo-work. Dapat busy people tayo. Okay? Saved people prove the reality of their salvation by their works. Amen? Sabi ni James, naghahamon, ganito. Sabi ni James, kayong mga nagsasabi na kayo ay may pananampalataya, ipakita nyo ang pananampalataya nyo sa pamamagitan ng inyong salita. Ako naman, ipapakita ko ang pananampalataya ko sa pamamagitan ng aking gawa. Amen? So, kung meron kang pananampalataya talaga kay Jesucristo na ikaw ay anak na ng Diyos, ikaw ay believer na niya, ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan, ipakita mo yan sa iyong aksyon. Amen? Ang tagalangit ay gumagawa ng gawaing panglangit. Amen?
ang anak ng Diyos ay ginagawa ang gawain ng Diyos. Okay? Kaya sila ay mga elect of God, mga elect people, at pinatunayan nila ito sa magitan ng kanilang action. Tama po ba? Oo. Sabi, action speaks louder than words. Amen? So, hindi tayo naligtas by works, pero naligtas tayo for good works. Hindi tayo naligtas by good works, naligtas tayo for or unto good works. Ephesians chapter 2, verse 10. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 10 ay, unahin natin ang verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa magitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa mga gawa na baka ang sino man ay magmayabang. So malinaw, hindi tayo naligtas sa magitan ng gawa. Pero sabi sa verse 10, For we are His workmanship, sapagkat tayo ang kanyang paggawa. Okay? Created in Christ Jesus. Nanilikha kay Kristo Jesus. Para, anto, sabi niya, anto, good works, para sa mabuting gawa, which God hath before ordained that we should walk in them. So, ikaw ay naligtas para sa mabuting gawa. Kaya kung naligtas ka, pagtapos mong maligtas, para ka sa masamang gawa, ay delikado yan. Amen? Baka hindi ka naligtas. Kasi kung kailan ka naligtas, saka ka naging masama. Amen? O di nasira patuloy yung simbahan mo. Amen po? So, components of a model church ay yung work of the church. Okay? As an elect people, nakikitaan tayo ng work of saving faith, nakikitaan tayo ng work of serving faith, letter C, the work of sustaining faith. Amen? Sustaining faith. Kaya makita nyo dyan sa verse 3 ng ating text, yung salitang patience of hope. Okay? So, merong trio dito eh. May trio dyan. Sabi niya, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, patience of hope. Okay? So, yan naman ay work of sustaining faith. Amen? Ibig pong sabihin, yung patience dyan, yan po ang nagsusustain sa church. Dahil tandaan nyo po, ang church, hindi lang siya living organism. Ang church din po, ito ang institusyon na kinamumuhian ni Satanas. Okay? Pero ang church na yan ay pinangakuan ng Diyos na even the gates of hell shall not prevail against it. Pero ang pinaka-target ng diablong atakehin ay ang church. Mula nung itatag ni Jesus Christ ang church, hindi na yan tinigilan ni Satanas. Amen? Nagtatry siya na i-tear down ang church. Okay? Kahit alam ni Satanas na even the gates of hell shall not prevail against it. Pero sige pa ang try niyan. Nakita niyo kung gaano kasipag si Satanas? Napakasipag niya. Hindi siya gumigive up. Meron siyang long suffering. Amen? Okay, pasensyoso siya. Pag di kanya nakuha sa isang anggulo ng buhay mo, pupunta siya sa ibang anggulo. Amen? Diba? Hindi ka tinamaan sa love life. Aba, matibay ka sa love life. Pupuntahan kanya sa relationship, sa ibang relationship. Maaaring doon sa pamilya, di ba? Okay? Oy, matibay ka ulit sa pamilya. Marunong kang magdala. Okay? Pupuntahan ka sa pag-aaral mo. Doon kanya atakihin. Aba, matibay ka din. Okay? O, titirahin ka sa spiritual mo. Aba, matibay ka rin. Di ba? O, pero hindi siya give up. Hahanap siya ng butas. Amen? So, parang yung ginawa niya kay Job. Di ba? Hindi siya tumigil. Nagpaalam pa sa Diyos eh. Amen? Talagang seryoso siya sa business na kanyang ginagawa. Okay? Para hanapin kung si Jesus Christ ay hanapin at iligtas ang nawawala. Tama? Yun yung kay Jesus Christ. Kay Satanas, hanapin at wasakin ang makukuha niya. Kaya nga sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary the devil is like a roaring lion. Roaring lion, umaatungal na leon, walketh about, seeking whom he may devour.
Kaya sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, Simon, Simon, sabi niya, ingat ka, si Satanas ay nandyan. Okay? Nais kanyang bistayin na parang trigo, pero pinag-pray na kita. Sabi ni Pedro, naku, kahit pa sa ibabaw ng bangkay mo, Panginoon. Diba? Sa ibabaw ng bangkay ko pala, sabi niya. Dadaan sila sa ibabaw ng bangkay ko. Kahit i-deny ka ng lahat, hindi kita i-deny. Sabi ni Jesus Christ, nako, Peter, hindi titilaok ang manok ng 3 beses. 3 beses mo na akong kinaila. Sabi ni Pedro, di mangyayari yan. Di ba nangyari? Kaya nung nahulog si Pedro sa pagkakasala, dininay niya ng 3 times si Jesus Christ. Nabiktima siya ni Satanas. Hindi siya naniwala sa warning ni Jesus. Nasabi niya, Satan hath desired to have you. Hindi naniwala si Pedro. Nung si Pablo ay bumagsak, at after ng ilang araw, ni-restore siya ni Jesus Christ. Nakabalik sa fellowship, nakabalik sa church, at si Pedro ay naging spokesperson ng mga disciples. Amen? Nung wala na si Jesus Christ, si Pedro na ang leader. Okay? Alam niyo po, nung tumanda na si Pedro, ito, sinulat niya na 1 Peter 5:8. Ang sabi niya, maging mahinahon kayo, maging mapagbantay, sapagkat ang ating katunggali ay dyablo. So, hindi tao ang katunggali natin, mga Kristiyano. Hindi laman at dugo ang katunggali natin. Dyablo. Sabi niya, roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Amen? At wala pong church na hindi nakaranas ng atake ni Satanas. Amen? Meron dyan mga immoral issue. Meron dyan mga spiritual issue. Meron dyan mga doctrinal issue. Amen? Meron dyan na relational issue. Napakaraming issue sa church. Okay? At walang church na perpekto. Hello? Huwag na huwag kayo maghahanap ng perpektong church. At kung sakaling makahanap ka at nag-join ka doon, hindi na perpekto yon. Nandun ka na. Amen? Walang perpektong church. So, lahat ng church nakakaranas ng atake ni Satanas. So, hindi ka kailangang umalis sa church. Hindi mo kailangang give up. Hindi mo kailangang sumuko. Hindi mo kailangang tumigil sa church. Ang kailangan mo, patience. Kaya ang sabi ni Paul dyan, naaalala ko lagi ang inyong work of faith, labor of love, patience of hope. So, grabe itong simbahan ng Thessalonica. Meron silang sustaining faith. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng patience ay hopeful endurance. The hope of a much better world sustained them through the afflictions they faced. Nakita niyo ba sa verse 6? And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction. Pansinin niyo ito daw, Thessalonian believers ay naging followers ni Paul, naging followers ni Lord, na kahit may affliction, tinanggap nila ang salita ng Diyos. Di ba magandang patotoo yan? Na kahit may sakit ka, nagsisimba ka. Amen? Kahit may sakit ka, naglilingkod ka sa Diyos. Magandang patotoo yan. Kasi sabi, itong church na to, kahit sila ay maraming affliction, sila ay nagpatuloy, kaya sila ay modelo. Amen? Sila ay merong patience. Tandaan niyo po, yung patience na regalo sa atin ng Diyos, bunga ng Holy Spirit yan. Amen? Yung patience na yan, ang paging stable sa'yo nung mga nakaraang taon. At yan din po ang patience na gagamitin ng Diyos ngayong 2021. Amen? Ang tawag dyan, sustaining faith. So, kaya kang isustain ang pananampalataya mo sa Diyos. Kaya kang isustain. Ang Diyos na sinasampalatayanan natin ay di kailanman nagkukulang. So, ang component ng isang model church, una, the work of the church. Okay? So, ang lahat po sa church ay by faith. Okay? The work of faith. Amen po? So, kaya, bakit ka mag-aalala? By faith. Amen? Sabi nga ni Paul diba? Ang faith daw, paniniwala sa bagay na di nakikita at pag-asa sa bagay na wala pa.
Amen? So, yan po ang faith. Pagaya ng paniniwala natin na ang Diyos ay nandyan. Amen? Na ang Diyos ay buhay. Na ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Amen? So, yung mga pangakong yan ay mangyayari sa tamang panahon. So, una, the work of the church. Number 2, the witness of the church. Yan po ang pangalawang component. Verse 8, the witness of the church. Verse 8, for from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything. Grabe, no? Sabi ni Apostol Pablo, wala na kaming masabi sa inyo dahil ang inyong pananampalataya ay kumalat. Sabi niya, galing sa inyo, sounded out the word of the Lord. So, kumalat. Yan po ang witness ng church. Okay? Yung kanilang patotoo, yung kanilang testimony, amen, ay kumalat. Yan po ang isa sa component. Kaya sila yung model. Hindi lang yung kanilang work, kundi yung kanilang witness. So, dyan, makikita natin na ang church ay exemplary people. Okay? Sa ayaw at sa gusto natin, mga kapatid, sa tanggapin natin at hindi, ang tao ay laging may masasabi sa church. Okay? Lagi yan. Yung mga nasa labas, lagi yan may sinasabi tungkol sa church. Ang iba, ang sinasabi nila maganda. Ang iba, ang sinasabi nila pangit. Basta may isang church sa isang komunidad, may mga tao dyan na nakatingin. Hindi mo pwedeng alisin na sabihin mo, huwag nyo kaming tingnan, ha? Okay? Huwag nyo kaming tingnan. Kanya-kanya tayo. Hindi. Basta may church dyan, ang tao ay nag-i-expect ng something sa church na yan. Amen? Kaya nga, kung ikaw ay laging nasa church, ang mga kapitbahay ng church, amen, ay na-amaze at nagsasabi sila na bakit itong taong to, bakit ang mga taong to every Sunday nandyan. Habang tayo ay natutulog, nanonood ng television dito sa bahay natin, bakit sila pumupunta dyan, nakabihis ng maganda, okay, may dalang Biblia. Bakit nagkakantahan sila dyan? Okay? So, kayo din sa mga bahay. Amen? Dahil kayo'y church pa rin, kahit wala kayo sa church building. Kayo'y church pa rin. So, ang mga tao ay nagtataka, ano kayang ginagawa nila dyan pag Sunday? Bakit nakabukas ang television nila at nanonood sila ng preaching ni Pastor June? Ano kayang meron dyan? Hindi ba sila nagsasawa sa pagmumukha niyan? Di ba? So, sila ay naa-amaze. Pero ang hindi nila alam, ikaw ay nagnanais na mag-reflect sa buhay mo. Okay? Nagnanais na makita sa buhay mo ang isang modelong simbahan. Kaya, the church is what you make it. Nakikinig mga Kristiyano? Kung paano mo i-represent ang church mo, ganun ang church mo. Amen? Kaya kung member ka ng Living Hope, tapos nagsisimba ka ng linggo, online naman, pero nakasando ka, ganon ang tingin mo sa church mo. Nakikinig ba? Huwag masasaktan, ha? Oo, huwag masasaktan. Payo galing sa inyong tatay. Amen po? Ang Diyos po ay nandyan sa bahay nyo. Kahit nanonood kayo dyan, ang Panginoon nakatingin sa puso mo. Kung paano mo pahalagahan ang gawain niya, ganun mo pinapahalagahan ang Diyos. Tandaan niyo po, ang church po ay asawa ni Jesus Christ. Bride niya ito. Sabi ng Revelation, pakakasalan ni Jesus Christ sa langit ang simbahan. Okay? Alam niyo po ba na kung gusto mong mag-glorify si Jesus Christ, ay lugurin mo siya sa kanyang asawa. Lugurin mo siya sa kanyang church. Ako po, nalulugod ako pagka pinakikitunguhan ng maayos yung asawa ko eh. Amen?
Pero pagka may nanlalait sa asawa ko, nagagalit ako eh. Amen? Ha? Gusto kong mang-away eh. Wag naman. Ha? Nagagalit ako. Kung may sinasabi sa asawa ko, ako na lang, awayin nyo. Wag lang siya. Di ba? Ang Panginoon, ganon. Amen? Ang Panginoon, kung anong trato mo sa church, okay, ramdam niya. Kasi ang church ay kanyang binili ng kanyang banal na dugo. Yan ang pinagbuhusan niya ng buhay niya, tapos gaganyanin mo lang. Amen po ba? Tingnan nyo. Ephesians. Kaya maraming Kristiyano, kung pakitunguhan ang church, ganun-ganun na lang kasi di nila alam kung gaano kahalaga ang church. Tingnan nyo po, Ephesians chapter 5, verse 25. Okay? Hinalintulad niya sa mag-asawa. Sabi niya sa verse 25, Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. So si Jesus Christ ba, mahal niya ang church? Mahal. Kung paanong ang lalaki, mahal niya ang kanyang asawang babae. Okay? So mahal ni Jesus Christ ang church. Mahal niyo ba ang church? Si Jesus Christ, mahal niya. Sabi niya, as Christ also loved the church and gave Himself for it. Amen. Ang lalaki, kaya niyang ibigay ang buhay niya para sa kanyang asawa. Amen? Si Jesus Christ, binigay niya ang kanyang sarili para sa kanyang church. Ganun niya, trinato ang church. Amen? Hindi mo ibubuwis ang buhay mo para sa kapitbahay. Hindi mo ibubuwis ang buhay mo para sa kaibigan. Hindi mo ibubuwis para sa kaaway. Pero pag asawa na ang pinag-uusapan, ibubuwis mo buhay mo. Amen? Si Jesus Christ, binuwis niya ang kanyang buhay. Anong sabi sa verse 26? That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that He might present it to Himself. Ayan pala ang purpose. Kaya niya binili ang church, okay, para someday, ipe-present niya ito sa kanyang sarili, a glorious church, maluwalhating church, not having spot, or wrinkle, or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own body. He that loveth his wife, loveth himself. So ang linaw. Amen? So kaya kung paano trinato ni Jesus Christ ang church, dapat tratuhin natin kung paano trinato ng Panginoong Kristo. Itong ginawa ng Thessalonian believers, pinakalat nila ang testimony ng kanilang church. At anong testimony? Magandang testimony. Amen? Hindi pangit na testimony. Dapat yung testimony kayang ipagmalaki. Kaya pag tinanong ka, saan ang church nyo? Dun. Nakanguso ka? Ba't di mo maituro? Saan nang dun? Okay? Pwede mo ba akong samahan? Bahala ka na. Punta ka na lang doon. Pasini, Pasiton, Paturuturawis, Kopsit. Yan yung sa Bicol. Okay? Rinconada. Pag ganyan-ganyan daw, ewan ko kung anong ibig sabihin nun. Bata pa ako, naririnig ko na yan. Okay? So, ituro mo ng maayos. Tapos, ipakilala mo si Kristo. Amen. So, kaya kung paano natin tratuhin ang church, ganon ang pagpapakilala mo sa church. Okay? At the church is what you make it. Tingnan nyo, sila'y nag-sounded out ng witness ng church. They did more than work. They had a vibrant witness. Okay? Sa verse 7, tinawag silang ensamples. Nabasa nyo ba yan? 1 Thessalonians 1:7. So that you were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia.
Ba, sikat sila, viral sila sa kanilang lugar. Amen? Nag-viral sila. Okay, the word refers to metal stamp. Okay, yung ensamples. A type. These people, by their witness, were an encouragement to the saints and evangelists to the sinners. Okay? Letter A message of this witness. Ang message dyan sa verse 8, the word of the Lord. Okay, nabasa niyo ba yung verse 8? The word of the Lord. The gospel was the heart of their message. They did not promote self or their church, but they promote the Savior of that church. Okay, yung gospel. Okay, message. Number 2, the method of this witness. Okay, letter B, the method of this witness. Ang word ay sounded out. Ibig po sabihin ng sounded out sa verse 8 ay spread abroad. Okay? They opened their mouths. They shared the gospel as they did, and as they live out their faith, others talk about them. Di ba? Maganda yan, no? Pagtapos mong mag-share, pagtapos mong mag-post, pagtapos mong mag-witness, pagtapos marinig ng mga tao, sila-sila ay nagkwentuhan na, uy, alam nyo, natuto ako, meron akong natutunan doon sa preaching na narinig ko. Ang galing, nag-ano ako, nag-take note ako. Di ba? Oh, amen? Kagaya ng testimony ni kagabi, ni Ma'am Ilustre. Okay? Sabi niya kay Ma'am Con ay na-bless siya doon sa message kagabi tungkol sa grudges. No? Yung tungkol doon sa mga pag nakaranas tayo ng mga resentment, ng mga injustice, di ba? Ano ang dapat gawin? Okay? So, nasi-share yung gospel. Tama? Yun ang dapat i-share sa church. Okay? Huwag nyo i-share yung mga kapintasan ng kapatid nyo. Ha? Hindi shareable yan. Isekreto nyo na lang. Amen? Pag-pray nyo na lang. Ang mahirap, kung alin yung kapintasan, yun ang sinishare. Amen? Tama ba yon? Na kung ang asawa mo ay may nunal sa ganyan, ikukwento mo sa kumpare mo. Di ba? Tama ba yon na kung may ugaling pangit yung iyong kasama sa bahay, ay isi-share mo sa iba? Di ba? Sarilinin mo na lang, ang i-share mo yung magaganda. Amen? Hindi sa tinatabunan. Amen? Okay? Hindi sa kinokonsente. Kundi, kaya yan baguhin ng Diyos someday. So, pag nanahimik ka, pag binago yan ng Diyos, mas nag-glorify ang Panginoon. Amen po, mga kapatid? Oo, may nangyari sa Bible na ganyan. Si Noah ay nakita ni Ham na nakahubad. Tatay niya yun eh. Tatay niya si Noah. Tapos nakita niya nakahubad. Noong panahon, grabe ang ano nila. Alam nyo, yung noong panahon ha, makinig. Noong panahon, kapag ka ang dalaga ay nahawakan ng lalaki, hawak lang ha, pakakasalan na yan. Okay? Oh. Kaya yung mga dalaga nun, may takip ang mukha. Bakit? Kasi ayaw nilang ma-expose yung kanilang beauty. Amen? If not for sale, don't expose. Okay? So, ayaw nilang i-expose. Pag na-expose, ay, para sa kanila, sorry. Hindi ako patutot, ha? Na-expose lang yung mukha, ha? Sabihin, sorry. So, ganyan, di ba? Suwi. Oh. Yung tatay, nakahubad, si Noah, tapos nakita ni Ham. Ang ginawa ni Ham, hindi pa tinakpan ng kumot. Pinuntahan pa si Japet sa si Shem. Sabi niya, si tatay hubad. Oh, tatay niya yon. Kwento sa kapatid. Oh, di ba? Private din naman yon, pamilya din naman yon eh. Pero bakit sinumpa ni Ham? Oh, sorry, ni Noah si Ham. At ang nasumpa si Kanaan na apo ni Noah. Bakit? Oh, kasi pangit yung i-expose mo ang kahubaran ng iyong tatay. Amen? So, sabi din sa New Testament, love covereth multitudes of sin. Amen? So, yun. So, sabi ng ibang scholar, doon nag-umpisa ang yung mga homosexual thinking ng mga taga-Kanaan. Okay?
hanggang nang lumaon ay marami ding sumunod pa. Okay? Bakit? Dahil sa naging chismis ni Ham. Amen? So, kailangan ang ma-spread abroad ay yung good news. Naintindihan? Letter C, the ministry of this witness. Their witness was so effective that everywhere Paul went, he found their message had preceded him. Kahit saan si Paul pumunta, nauna na yung mensahe. Di ba ang ganda nun? Siguro pag pumunta si Pablo sa isang bahay, sasabihin ng ikaw pala yung kwento ng mga Thessalonian believers. Di ba? Tungkol sa salita ng Diyos na pinapangaral mo sa Ebanghelyo. Magtataka si Paul, paano nakarating sa inyo? Sabi nila, viral na kaya. Di ba? Nasa YouTube, nasa Twitter, nasa Facebook, lahat na. Sabi ni Paul, wala akong ganyan pero ganon, amen? Nagkalat. Nabasa niyo ba sa verse 8? For from you sounded out the word of the Lord. Ewan ko doon sa New Translation Bible na Jejemon, or sorry, yung yung pinababaw ng husto, baka viral na ang pagkagamit na salita diyan, no? Sounded out, no? ano kaya ang salitang gamit diyan ng Bible na bago? Okay? So, hindi pa ako nakabasa nun So, sabi diyan, for from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. So, importante po ang witness ng church para tayo'y maging model kind of people, exemplary people. Amen? Huwag niyo pong sabihin ito, mga kapatid, bago tayo umalis sa second point. Huwag nating sabihin na church ka kapag ka linggo lang. Huwag mong sabihin Kristiyano ka pag linggo lang. Huwag mong sabihin mag-iingat ka ng testimony mo pag linggo lang. Because Christianity is not just a Sunday thing. Kahit nasa bahay ka, nasa trabaho ka, nasa paaralan ka, believer ka, di magbabago yan. Kaya kung paanong ingat na ingat ka ng kilos, pananalita mo sa church, dapat sa ibang lugar din ganun ka rin. Pangit naman yung ang behave mo sa church. Pagdating sa bahay, wild ka. Amen? Kaya mo kasing itago yan, mga kapatid. Kaya nating itago yan sa harapan ng maraming tao. Okay? Pero ang tunay na karakter nasusubok pag sa private na buhay mo. Naintindihan? Kaya nga, ang Christianity po, hindi po ito yung pakitang taong buhay. Amen? Kagaya niyan, kaharap sa camera. Lalo na kung kaharap ka sa camera. Di ba? Hindi tayo mga entertainer. Hindi tayo mga artista. Mahirap mag-artista. Okay? Mahirap. Church ka, believer ka, ilaw at asin ka sa church man o sa community man or sa loob ng bahay mo. Amen? Hindi ka nagmumura sa church, pero nagmumura ka sa bahay. Hindi ka nagsisinungaling sa church, pero nagsisinungaling ka sa bahay. Hindi ka nagsasalita ng pangit sa harap ng pastor mo, pero nagsasalita ka ng pangit sa harap ng anak mo. Amen? Pangit yan. Mahalaga na everywhere, Christian tayo. Hindi po madali. Sinong nadalian? Hindi madali. Amen? Pero at least makita ng Panginoon na nagsisikap tayo. Makita ng Panginoon, no, na tayo ay kanyang mga hinirang na nagsisikap na maging modelo. Paano pa natin maaaka yung iba? Sige nga, kung pangit ang ating testimony. Tama po ba?
Hindi natin sinasabing magiging magpaka-perfecto tayo. Ha? Yung talagang sinless. Walang nagiging sinless po. Si Jesus Christ lang po ang sinless. Amen? Pero iba kasi yung ipapractice natin ang sin. Iba yon. Iba yung nagkasala ka, nagkamali ka, iba yung prinactice mo ang magkasala. Sabi nga, temptation is not a sin. Yielding to temptation is a sin. Hello? Naintindihan po natin mga kapatid. So huwag masasaktan pag nasaway tayo. Amen? Pananalita, pananamit, kilos, pag-iisip, iniingatan niya ng isang member ng church. Kasi everywhere may tao na iniisip ka. Sabi nga kung ang pagsuot nyo ng disente mga babae ay makakaakay kayo, di maganda. Amen? At isipin nyo daw na kung ang pagsuot mo ng maiiksing palda, okay, ay makaka-witness ka. Sige nga, kung makaka-witness ka na ang suot mo ay miniskirt, wiwitnessan mo ang isang binata, okay, sa Word of God ba siya nakafocus? Hindi yan nakafocus sa Word of God. Amen? So, kung ang pagsuot natin ng disenteng damit ay makakapag-witness, hindi gawin natin. Amen? At kung sa tingin nyo, ang pagsuot nyo ng spaghetti na yan ay makakaakay ka ng kaluluwa, gawin mo. Amen? Pero hindi yan nakakaakay ng kaluluwa. Hindi kaluluwa na aakay niyan. Number 3, the walk of the church. The walk of the church. Verse 9 to 10. Ang sabi diyan, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Okay? So, merong walk ang isang church. Okay? Pag sinabing walk, yung kanyang living, yung kanyang mga pamumuhay. Okay? At bilang church, tayo ay expectant people. A church is an expectant people. Makinig mga kapatid, bakit gano'n na lang ang pagpipreach natin ng Word of God? Kasi hindi tayo tatagal sa mundo. Hindi tayo forever dito. Amen? Someday ay kukunin tayo ng Panginoon. Amen po? So kaya kung tayo ay nasasabihan at napapangaralan ng medyo masasakit na salita, okay? Medyo sabihin nating, di ba, hard doctrine. Amen? Tiisin lang natin. Bakit? Ito'y ikabubuti natin dahil hinahanda tayo ng church sa pagbalik ng Panginoon. Because a church is an expectant people. I-consider natin ang ating walk while we are waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. Do you believe that Jesus Christ will come back? Amen. Oo, babalik siya at hindi yan pwedeng mapigilan. Amen? So, meron tayong walk. Letter A, it was a holy walk. When these people, tingnan nyo ang Thessalonian believers, when these people met Jesus, everything in their lives was changed. Okay? They abandoned their false gods and pagan gods. And they turned to God, to the living God. Nabasa nyo ba yan sa verse 9? For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, how you turned to God from where? From idols to serve the living and true God. So makita nyo, meron silang holy walk. Iniwanan nila yung idols, iniwanan nila yung mga Diyos-Diyosan, at bumaling sila sa tunay at buhay na Diyos. Okay? O again, kung ang idols ay tunay na Diyos, bakit itong Thessalonian iniwanan yung mga idols?
Okay? At bumaling sa totoo at buhay na Diyos. Ibig sabihin, napag-alaman nila na ang kanilang Diyos-Diyos ang sinasamba ay hindi tunay na Diyos. Kaya nga, Diyos-Diyosan eh. Amen? Pag Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos. Pag tao-tauhan, ano yan? Hindi tunay na tao. Okay? Oh. Pagka ang sinasamba mo ay Diyos-Diyosan, okay? Ikaw ay dadalhin yan sa langit-langitan lang. Amen? Ha? At ang kaligtasan yan, kaligtasan. So, ang sambahin mo, ang iyong kilalanin ay ang buhay at tunay na Diyos. Amen. Amen? At sabi ni Paul, ay itong church ng Macedonian, matapos nilang makilala si Jesucristo, nag-about face ang buhay nila. From idols to serve the living God. Do you believe na ang Panginoong Jesucristo ang may kakayanan na tayo'y baguhin? Yes. Amen? Itong nagsasalitang ito ay marami akong sinasamba dati. Amen? Para sa akin, papunta din naman lahat sa Diyos yan eh. Iba-iba nga lang na daan. Okay? Pero nung na-share na ako, hindi pala lahat ng daan ay papuntang langit. Amen? May mga daan pala na nakasulat sa Bible na papuntang kapahamakan. At sabi nga ng Bible, malawak yon. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Hanapin nyo, nandyan yan. Amen? Makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti ang nakakasumpong doon. Malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang nakakasumpong noon. So, hindi lahat ng daan patungo sa langit. In fact, ang daan patungo sa langit, isa lang. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus said, for there is one, mediator between God and man, the man Christ Jesus. Jesus said, isang pangalan lang ang sinulat ng Diyos, ang nilagay ng Diyos sa lupang ito para sa ikaliligtas. Isang pangalan lang. Anong pangalan? Jesus. So, hindi lahat ng daan. Amen? Pastor, kanya-kanyang relihiyon lang yan. Kanya-kanyang interpretation lang yan. Diba? Hindi po ganon. Hindi papunta sa Diyos lahat yan. Amen? Kung papunta ang lahat ng daan na ginagawa ng tao ay papunta sa Diyos, tingin nyo, bababa pa si Jesus Christ? Hindi na siya bababa. Kasi alam niya may daan ng mga tao eh. Amen? So, hindi na siya magpapapako sa krus. Pero alam kasi ni Jesus Christ na kahit anong gawin ng tao, come short. Amen? All have sinned and come short. Okay? Hindi come long. Come short. Ibig sabihin, ito yung passing score, ito lang. Okay? Di ba sa school, 1 to 100, passing score 75. 74 ka lang. Ano 'yon? Bagsak. Okay? 74.9. O sige, 74.9. Wala pa rin. Amen? Walang ganun. Come short. Kaya nga ang number ng tao ay 6 eh. Bakit? Kasi come short sa 7. 7 po is a number of perfection. And there is only one perfect. And that is God. So, ang tao ay short. Amen? Short. So, pero nung nakilala mo si Jesus, complete ka na. Amen? Kita nyo yun? The walk of the church, meron silang holy walk. Ibig sabihin, pinakita nila ang tunay na repentance. Anong ibig sabihin ng repentance? Change of mind.
Galing sila sa idols, bye-bye idols. Kilala ko na ang tunay na Diyos. Galing sila sa fake religion, para sa kanila, hindi pala religion ang kailangan. Relationship pala ang kailangan. Okay? So, yan po ang nakita nila. Amen? Merong holy walk. At pagtapos nun, dire-diretso na sila sa pamumuhay bilang banal. Hindi na nila binalikan yung kaya sila yung exemplary believer. Amen? Hindi na nila kinain ulit yung mga bagay na sinuka na nila. Amen? Aso lang ang gumagawa nun. So yung mga bagay na iniwan mo na, yung mga bagay na tinalikuran mo na dahil alam mong labag sa salita ng Diyos, huwag mo nang balikan. Amen? Bakit mo namimiss? Ano bang meron doon? Ba't namimiss mo ang Egypt? Dahil sa onions, garlic? Gusto nilang bumalik sa Egypt, di ba? Namimiss daw nila yon. Kaya nasa Kanaan ang katawan, ang isipan nasa Ehipto. Mga Kristiyano, kung tunay kang believer, kung tunay ka ng ligtas, let the mind of Christ be in you. Okay? Temporary lang tayo sa mundo. Panghuli ay, hindi lang siya holy walk, kundi hopeful walk. Ang sabi po sa verse 10, tayo'y naghihintay. Itong church ng Thessalonian ay naghihintay sa pagbabalik ni Jesus Christ. Ganon din tayo. Verse 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. So sila'y expectant people. At ang kanilang walk, holy walk, and hopeful walk. Ano pa ba ang iyong pag-asa? Ano pa ba ang iyong hinihintay? Maghihintay ka pa ba ng second variant? At maghihintay ka pa ng another pa na darating na pandemic? Okay? At maghihintay ka pa ng another. Diba? Napakarami na pong nagaganap sa mundo na ang mga yan ay palatandaan na malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Saan ka pa? Amen? Mag-aatubili ka pa ba? Magpapatumpik-tumpik ka pa? These people live their lives in view of the coming of the Lord Jesus Christ. They were expecting Him. Tingnan niyo po. Same book. Chapter 4 tayo. Verse 16. Same book ha. 4:16. Ang sabi, for the Lord Himself shall descend. Sino daw ang bababa? The Lord Himself. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with a voice of the archangel, and with a trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together. Rapture po yan, caught up. Shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. So, hinihintay pala natin ang pagbabalik ng Panginoon. At siya mismo ang bababa na may sigaw ng isang arkanghel. Mayroong tunog ng trompeta. Amen? At pagtunog ng trompeta, lahat ng patay ay na nasa libingan na mga believer ay bubuhayin at tayong mga buhay ay sasalubungin sila sa himpapawid at tayo'y makakapiling ng Panginoon. Ang tawag diyan ay Grand Reunion. Okay? Are you excited? Sabi ni Paul, aliwin nyo ang isa't isa sa bagay na ito. Aliwin nyo. Di ba? Isa sa pang-aliw natin sa gitna ng pandemic ay ang rapture. Ano pa ba ang mag-aaliw sa atin kundi yung second coming ng Panginoon? Amen? Ang mundong ito, wala kang aasahan dito. Hindi ito babalik sa kagandahan. Ang mundo po ay papangit ng papangit. Okay? So, kailangan natin ang hopeful walk. Sa ating conclusion, dahil alam natin na ang church ay elect, ang church ay
expectant people at ang church ay exemplary people. Okay? At alam natin lahat na si Jesus Christ ay babalik. Amen? Ano ang dapat natin gawin? Number 1, John 9:4, be active. Sabi ni Jesus Christ sa John chapter 9 verse 4, nagmamadali siya, kumikilos siya, ginagrab niya ang opportunity. Nabasa niyo ba yan? 9:4, I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Kaya yung mga nagbabackslide, di ba? Panahon na para manumbalik kayo. Panahon na para manumbalik while it is day. The night cometh, it is sure. The night cometh when no man can work. So be active. Yung mga hindi active nung taong 2020, mag-active ka na ngayon. Okay? Be active. Okay? Number 2 ay be clean. 1 John 3:3. Dahil alam mong darating ang wakas, darating ang Panginoon. Okay? 1 John 3:3. Hindi lang tayo maging active. Hindi lang samantalahin ang opportunity, kundi maging malinis. 1 John 3:3. Nabasa ba? Nakita nyo? Ang sabi dyan sa 1 John 3:3, and every man that hath this hope. Anong hope? Verse 2. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, darating siya, di ba? We shall be like Him, for we shall see Him as He is. Verse 3, and every man that hath this hope in Him purifieth himself, even as he is pure. So kung meron kang pag-asa, no? Buo ang iyong tiwala na si Jesus Christ ay babalik ulit. Di linisin mo ang sarili mo. Amen? Huwag kang magpakadumi sa sanlibutan ito. Okay? Be clean. Because sooner or later, nandyan na siya. Magandang salubungin natin siya na malinis ang ating puso at isipan. Amen? Ang testimony maayos. Okay? At pangatlo ay be joyful. Okay? Amen? Maging maligaya. Amen? Titus 2:13. Ano sabi sa Titus 2:13? Looking for that blessed hope. Pag sinabing blessed ay happy. Di ba? Masaya, maligaya. Tumitingin sa pinagpalang pag-asa at ang maluwalhating pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So be joyful. Christ is coming soon. Amen? It may be at morn, it may be at midnight, it may be at twilight. Diba? So, pero siya'y darating. Hindi natin alam kung anong oras. Pero ako'y naniniwala hanggang ngayon, okay, na ang Panginoon ay darating Sunday. Okay? Ano ang prueba ko? Yung John chapter 20. Yung nakalock yung pinto nila, tapos naka-close yung door, tapos nagmi-meeting sila, biglang dumating ang Panginoon. Sunday. Okay? Glorified body na siya noon. Biglang lumusot, biglang nag-appear sa harapan nila. After 8 days lumipas, nag-gather ulit sila sa isang lugar, dumating ang Panginoon. Okay? Laging Sunday. Amen? So, yan lang ang aking paniniwala. Amen? Pero, ang Panginoon ang masusunod. Amen? Kung anong araw. Pero I believe na ang Panginoon ay hindi magsasayang ng panahon. Talagang sa time na siya'y schedule ng bumalik, hindi pwedeng hadlangan. Kaya kung kayo hindi paligtas, ngayon pa lang, tanggapin niyo na si Jesus Christ. Magsisi sa kasalanan, sampalatayanan na siya'y namatay sa krus, inilibing, nabuhay ulit. Amen? Tanggapin mo siya bilang Panginoon ng iyong buhay. At kung ikaw naman ay saved na, be active, be clean, be joyful. Huwag ka na magsayang ng panahon. Hindi ka bagay sa sanlibutan ito. Hindi ka bagay. Okay? Hindi ka rin pati mamahalin ng sanlibutan. Na-identify ka na nila eh. Amen? Identified ka na ni Satanas eh.
na kay Kristo kay. Amen? Pag nakipagkaibigan ka kay Satanas, makikipagkaibigan din siya sa'yo, pero, pakunwari lang yon. Kasi alam niya kay Kristo ka na eh. Amen? Makikinabangan ka muna niya. Tapos, iwanan ka niya ng luray-luray. Amen? Hindi ka niya iwanan ng walang galos. Amen? So, hindi ka na bagay sa sanlibutan. Kung believer ka, kay Kristo ka na nababagay. Okay? So, be an example of the believers, kagaya ng church ng Macedonia. God bless you. Let's pray. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong salita. Tulungan po ang bawat isa na makapagpasya, na i-prioritize ka sa taong ito, Panginoon. Ang aming mga natitirang lakas, panahon at buhay ay paggamit namin sa iyo. Sa mga kaibigan po namin na hindi pa nagpapasyang isoko ang kanilang kasalanan at tanggapin si Kristo lamang bilang kanilang tagapagligtas. Hindi magtiwala sa good works, hindi magtiwala sa religion, hindi magtiwala sa ano pa mang kayang gawin ng tao, dahil wala po kaming kayang gawin para iligtas ang aming kaluluwa, kundi ang Kristong nagbigay ng kanyang dugo at buhay sa krus ang siyang tagapagligtas. Tulungan mo, Ama, na magpasya ang bawat kaibigan namin upang makasama po namin sila sa kabilang buhay. Salamat po sa iyong pag-asa at mga believer, Panginoon, tulungan mo na mag-concentrate ng kanilang paglilingkod habang may panahon pa sa simbahan, sa community, at sa aming mga pamilya. Salamat po sa iyong katapatan. I-bless mo po ang tanghaling ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga bisita. Palakpakan natin sila lahat. Okay. Meron bang nadagdag? Okay. So, doon po sa mga naka-attend ngayon, online man yan or physical, mag-take po kayo ng selfie. Amen? Na kayo po ay naka-attend. Kasama pala natin si Marlene Gregorio. Palakpakan natin. Thank you po sa iyong pagdalo. Si Nanay Norma Conde, salamat po. April May Kaman, salamat po. Si Jeffrey Torno, salamat po. Amen? Okay, so mag-selfie tayo. I-send natin sa ating kaibigang nag-invite. Okay? Tapos, ipasa natin sa GC. Then, mamaya po, gabi, ipopost po yan, yung ating attendance Sunday service. At kasama po kayo. Amen? So, yan po ang gagawin natin. Huwag po kayong mahiyang mag-take ng picture dahil para yan sa kaluwalhatian ng Panginoon. Okay? Ingat po at 2:00 po ang ating service mamayang hapon. Okay? Paalam, while fake news are everywhere, good news matters. LHBBC is striving together as one this 2021.